COVID Watch Weekend. Review ng mga nagaganap sa nakaraang linggo sa ating laban kontra COVID-19. Pagkilala sa mga frontliners, talakayan sa iba't ibang issue kaugnay ng pandemya at pagtunghay sa sinasabi ng Biblia sa nararanasan nating krisis. COVID Watch Weekend. Magandang umaga, ito po si Hailey Bernardo Sampang para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Sa ating balitang COVID Watch, ibabahagi ko sa inyo ang ilang reaksyon tungkol sa ayudang sinimulan ng ipamahagi ngayong linggo. Ang mga natuklasan ng COA tungkol sa pag-manage ng Department of Health sa COVID-19 funds at ang panawagan ng World Health Organization tungkol sa hindi pantay na pagkakabahagi ng bakuna sa mga bansa. Maririnig din natin ang Frontliner of the Week na ipakikilala ni Joy Kawayan Combatier. Ang special report ni Mari Boyles Aragona ay tungkol sa Delta variant ng coronavirus. At mula naman kay FEBC Philippines President Dan Andrew Cura, ang kanyang pagbubulay tungkol sa pagsukat sa isang tunay na communicator sa panahong tulad nito. COVID-19 Watch. Pinagpapaliwanag ng Commission on Audit ang Department of Health tungkol sa natuklasang higit 75.15 milyong pisong halaga ng mga expired o malapit ng mag-expire na mga gamot at iba pang medical supplies. Ayon sa COA, ito ay paulit-ulit ng problema sa DOH. Sang-ayon sa 2020 audit, natuklasan ng COA na may 6.61 million pesos na halaga ng mga expired na gamot sa DOH. Maliban pa dito ang 20.06 million na halaga ng near-expiry drugs, medicines at medical supplies, gayon din ang 69.01 million pesos na halaga ng overstocked, slow-moving o idle inventories. Sinabi ng COA na ang malalang problema sa kagawaran ay dahil sa breakdown ng inventory management system. Nakalulungkot ayon sa COA na hinayaan lamang ng DOH na mapaso ang mga multimilyong pisong halaga ng gamot, gayong ang daming mga Pilipino ang nangangailangan ng medisina, lalo na sa mga malalayong lugar sa bansa. Nangako naman ang DOH na agad na aaksyonan ng issue at aayusin nila ang kanilang procurement at planning at palalakasin ang distribution and monitoring systems, gayon din ang review sa kanilang internal controls. Samantala, batay din sa 2020 COA report, aabot sa 67.323 billion pesos na public funds ang nakitaan ng iba't ibang kakulangan para patunayang napunta sa dapat pagkagastusan ang hinahanap na pondo. Nilinaw din ng DOH na accounted ang 67.3 billion pesos na COVID-19 funds ng DOH. Sagot ito ng DOH sa nakita ng COA na butas sa paggamit ng Health Department sa nasabing pondo. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, wala siyang ibinulsa mula sa nasabing pondo at sa halip ay ginamit anya ito sa taong bayan. Bahagi rin anya ng pondo ay ginamit sa pagbili ng COVID-19 test kits, mga personal protective equipment at sa benepisyo at sweldo ng medical frontliners. Sinabi pa ni Duque na bukas ang kanilang tanggapan at handa silang ipakita sa taong bayan na tama ang pinagkagastusan ng DOH sa buwis na ibinabayad ng mga Pilipino. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng local government units ng ayudang pinansyal para sa mga kababayan nating labis na apektado ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ngunit aminado ang ilang LGU na problema nila ang bawas na pondo mula sa national government. Ayon kay Navotas Mayor Toby Tiangco, 197 million pesos ang budget na natanggap ng kanilang lungsod para sa 2-week lockdown. Ngunit kapusaan niya ito ng 2 milyong piso kumpara sa 199 million pesos na alokasyon noong Abril. Ngunit nangako naman aniya ang Department of Budget and Management na ibabalik kung ano ang kulang sa pondo. Nabatid na ganito rin ang sitwasyong kinakaharap ng Quezon City at Pasig City. Bunsod nito, umapila si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa Department of Interior and Local Government na ibigay ang kulang na pondo.
Sinabi naman ni Pasig City Mayor Vico Soto na may inihanda sila na 260,000 na grocery food packs para sa mga eligible household ngunit hindi makatatanggap ng ECQ ayuda. Ito ay dahil kulang aniya ng 30 million pesos ang cash aid na kanilang natanggap ngayon kumpara noong nakalipas na lockdown. Matatandaan na higit 10 milyong residente ng NCR ang inaasahang makatatanggap ng mula 1,000 piso hanggang 4,000 pisong ECQ ayuda. Hinimok ng World Health Organization o WHO ang 20 most powerful world leaders at mga pinuno ng pharmaceutical firms na itigil na ang pagiging unfair nila sa global access sa COVID-19 vaccines sa lalong madaling panahon. Iginiit ng WHO na ito ang tanging paraan upang maiwasan ang panibagong bugso ng mga kaso na posibleng mangyari pagsapit ng winter season. Ayon kay Bruce Aylward ng WHO, hindi katanggap-tanggap ang imbalance sa distribusyon ng bakuna. Umapila siya sa mayayamang mga bansa na tulungan ang lahat ng mga bansa sa mundo na mabakunahan ang hindi bababa sa 10% ng kanilang populasyon pagsapit ng Setyembre. Aniya, 1.1% pa lamang ng populasyon sa low-income countries ang nakatanggap ng at least 1 dose ng bakuna dahil sa kakapusan ng supply. Ang pahayag na ito ni Aylward ay kasunod ng panawagan ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus para sa moratorium ng coronavirus vaccine booster shots hanggang Setyembre at paghimok sa G20 na pag-ibayuhin ang global access para sa COVID-19 vaccines. Ang ating frontliner of the week ay si Dr. Christopher Cheng, isang surgeon. Siya rin ang head ng Adult Cardiothoracic Surgery sa Philippine Heart Center at isa ring assistant professor sa UST College of Medicine and Surgery. Para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatier. Ngayong panahon ng pandemya, isa sa mga tinututukan ng Philippine Heart Center ay ang mga pasyenteng may sakit sa puso na nagpositibo sa COVID-19. Ito ang ginagampanang papel ng mga cardiothoracic surgeon. Ibinahagi ng ating frontliner of the week na si Dr. Christopher Cheng ang kanilang ginagawa at ang mga hamon na kanilang hinaharap. For one, doctor pa rin ako, no? Although my work is mostly, talaga nag-o-opera lang po kami surgeon po kasi doctor talagang trabaho ng surgeon saka yung mga regular doctors na hindi surgeon. Kadalasan po, hindi naman po kami nakaabang sa mga emergency room, pero we still have to tend to a lot of patients. And especially sa amin po sa Philippine Heart Center, usually it's a referral center. Kadalasan, hindi po siya pinag-referran just because may COVID. Usually, dadaan po sa ibang hospital. And ang napupunta po talaga sa amin ay yung mga pasyente may sakit sa puso na may COVID. So yun po priority namin kasi because of our limited bed, and I must say, sa buong Pilipinas, maybe kami lang na talagang hospital na fully cardiovascular center. When you say cardiovascular center po, hindi lang po yung tumitingnan na may sakit sa puso. Kami po yung mga gumagawa ng mga procedures like yung mga angioplasty, coroangio, and surgery. So most of our beds sa hospital are dedicated to this, yung mga hindi kayang gawin sa ibang hospital. I am the head of the cardio surgery division. Hindi naman po ako exactly frontliner anymore. Siguro second or third to the front na po. If we're going to go back 1 year before, siguro during the first ECQ, itong mga March, mga April. Sa totoo lang, kahit kami mga doctor, we are so scared of dying. First heard of this the news, may mga namatay, then may mga patients na kami namamatay, and then meron na kami mga kaibigan, personal na friends, na kilala namin, meron mga neighbors, and then mga doctors na namamatay na rin. Ang mga doctors kasi usually, and the nurses, kung may namamatay, troublesome kasi these people are very careful. Sila po yung mga people well protected. They don't die just because they see patients in the hospital. So, mga activity na namin na maybe some of them might have contracted the virus kasi yung mga hospital na infection usually madalang, maingat ang mga doktor. And yet, we saw them falling down, one by one, And during this time, wala tayong reliable na COVID testing like now. And then, wala tayong vaccine. And yet, kami po, we still have to see our patients. Although marami ng pasyente ayaw magpunta ng hospital, but some of them pupunta. And talaga yun ang challenges namin because we have to risk our health. But that is our mga sworn duties na kailangan maingat kami pag uwi namin.
We have to be with our families pa rin. Sometimes, yung mga iba po sa aming mga doctors, yung mga lagi naka-duty sa hospital, bumubukod na from the family. Hindi na sila muna umuwi ng bahay. We eventually put up a place sa hospital namin na po temporary uwian ng employees namin. Ibinahagi ni Dr. Chris kung ano ang mga coping mechanism nila bilang mga doktor upang malabanan ang stress na dala ng kanilang trabaho. Sabi nga nila, pag may mga ganitong mga events, napapalapit ang mga tao sa Diyos, And I think a lot of people, we always have to hope and pray na tayo po sometimes ma-exempt. Kasi kami po, hindi kami katulad ng iba na pwedeng magkulong na lang sa bahay. We still have to work. So we have to be updated lagi. Kasi mga doctors, we have to be living the science of evidences. We have to be updated sa mga abiso ng Department of Health, World Health Organization. Lagi kami nakikinig sa mga new updates about COVID. Kasi at first, during March or April, we don't have a clear idea anong kalaban natin. In fact, if we encounter a COVID patient, yung treatment, hindi pa ganun ka-established. Later on, the mga reports from other countries, usually yung mga galing sa Wuhan, China, on their experience on how they treat mga COVID patients, inaabangan po namin yun. And then, reports from other countries followed. And now, we have a better way of managing COVID patients. We know more about the COVID virus. We have an idea how to avoid it. And siguro yung po masasabi namin in ways of how initially we cope, In terms of the doctors naman as a whole, we made sure that we among us doctors, meron kaming rotations. During this time ng pandemic ng ECQ, yung lahat ng mga elective surgeries namin, example, pag sinabi po namin elective, ito po yung mga hindi emergency. Yung mga hindi kailangan daw i-perform na procedures, as much as possible, we postpone them. Kasi this eventually, it came out that the risk of procedures in COVID patients actually is higher, a lot higher than the non-COVID patients. So, kung di naman emergency, we might as well make sure na wala silang COVID bago sila operahan. Now, we require that they are tested negative by swab test before we do operations on them. So, we maximize teleconsultation kasi we still have to do our services. Yung mga patients, ayaw rin nila magpunta ng hospital. So, we really have to maximize. And nauso itong mga Zoom platforms, WebEx, and which is very good and nag-improve ang performance sa mga yan. And we realize that maraming bagay palang pwedeng gawin na hindi talaga face-to-face. Paalala ni Dr. Chris, dapat seryosohin ang pagsunod sa mga protocol upang mag-survive ngayong pandemya. For the sake of our countrymen, families, we really have to stay alive. Huwag po natin baliwalain itong mga COVID scare. Totoo po ito. Kasi maaaring yung mga ibang tao hindi natatakot sa COVID kasi maaaring po lang sila kakilalang namamatay but marami po talaga ang namamatay din sa COVID. So, hindi po ito joke. Sana po we take it seriously. On our part, dapat pa tayo sumunod, gumawa ng way para mag-survive. Katulad yung mga magpapabakuna, dapat talaga tayo magpapabakuna. Ako po naniniwala na dapat magpapabakuna. So, hindi natin mga pinatutupad ng batas, paano may iwasan ng COVID surge. Matuto tayo mag-protect sa sarili. Of course, iwasan din natin yung katulad ng mga pagkakain muna sa mga restaurant, pag-share ng food sa mga ibang tao, sa public, and gamitin natin ng info technology para alam natin when informed tayo. Sa huli, may mahalagang paalala si Dr. Chris sa bawat isang tagapakinig patungkol sa kahalagahan ng pakikinig sa Diyos. In everything po talaga, we really have to trust God. And of course, we abide. Sometimes we need to listen. We pray. Sometimes we pray and then we just go ahead and do our thing. And we sometimes think that that's what God wants us to do. Pero hindi po. We really have to wait for a while. Sometimes listen carefully for what He's going to say. And of course, nasa atin pa rin ang gawa. God will help us. Maaaring naiinip ka na sa kahihintay na dumating ang araw na matapos na ang mga paghihirap na dala ng pandemya. Ngunit alalahaning kaibigan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa unang bahagi ng Salmo 37:7. Pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matiyagang maghintay sa gagawin niya. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier.
Salamat Joy at maraming salamat din kay Dr. Christopher Cheng. Samantala, patuloy po kaming tumatanggap ng inyong pinansyal na suporta para sa FEBC Philippines. Bisitahin lamang ang webpage na donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947-333-5605 para sa detalye. Maaari rin pong mag-donate sa pamamagitan ng GCash. Sa pagpapatuloy ng COVID Watch Weekend, mahalagang tiyakin nating tama ang ating pagkaunawa sa Delta variant na kumakalat ngayon. Ano ang nagagawa nito at ano naman ang maaari nating magawa para kontrahin ito? Narito ang special report ni Mari Boyles Aragona. Delta variant. Ayon sa mga eksperto, ito ang pinakamabagsik na klase ng COVID-19 variant na kumakalat ngayon sa buong mundo. Kamakailan nakapasok na rin sa bansa ang variant na ito na siyang dahilan kaya't muling bumalik sa mas mahigpit na quarantine classification ang ilang mga lugar sa bansa. Pero ano nga ba ang variant ng isang virus? At ano ang nagpapalakas sa Delta variant? Mayroon bang paraan upang maging ligtas laban dito? Ipinaliwanag yan ni Dr. Ana Lisa Ong Lim, miyembro ng Technical Advisory Group Pediatric Infectious Disease at isang doktor sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Narito ang kanyang paliwanag. It's really a pleasure to be with the community para po magbigay ng konting kaalaman tungkol po sa nababalitang Delta variant at kung ano ang pwede nating gawin bilang isang komunidad. Ano nga ba ang variant? Ang virus or kahit na anong living organism, ang talagang objective niyan ay humayo at magpakarami. Nagpapakarami, merong pagkakataon na magbago ng bahagya yung kanyang instruction manual o yung tinatawag na genetic code. So kaya sinasabi na napakahalagang hindi napakalatin ng husto itong virus kasi nga sa pagkalat niya, doon nagkakaroon ng pagkakataon na magbago siya ng anyo at minsan natsetsempohan. Na yung pagbabagong anyo na yun, siyang nagkakaroon ng mas malaking chance na siya ay maging mabagsik, mas mabilis na kumalat, or pwede rin naman na walang impact. So habang kumakalat ang virus, nagkakaroon unting pagbabago. Yung pagbabagong yun, pwedeng maging daan para sila ay mas maging dominant or sila ang pinakamarami or dumami sa iba't ibang tipo ng mga virus na kumakalat. Kung titignan natin ngayon, ginagamit na nila ang mga Greek alphabet. So yung UK variant, tinutukoy na ngayon bilang alpha, ang South African variant, beta, ang Brazil variant naging gamma at yung pinakahuling natuklasan, itong Indian variant na tinukoy nung Mayo ay kinikilala ngayon bilang Delta. Ang Delta variant may mga bukod-tanging mutations, itong T681R at ang L452R na tinutukoy na nagbibigay ng capacity na mapabilis lalo ang kanyang pagkalat. Binabago niya yung tinatawag na hugis or anyo ng spike protein na siyang nakikita sa surface ng ating virus na nagkakaroon ng capacity na mas mabilis makapasok yung virus sa loob ng ating katawan at mas mabilis din siyang makakalat. So far, ang nakikitang mga qualities ng Delta virus ay medyo talagang nakakakaba. Tinatawag siyang fastest, fittest, at most formidable. Pinakamabilis kumalat, pinakaangkop or pinakamagaling na manghawa at maging source ng sakit at pinakamatinding kalaban so far na COVID-19 variant. Ang mga pasyenteng may Delta infection nakitaan ng more than 1,000 times higher na viral load kumpara dun sa mga merong COVID na hindi Delta. Dahil dito, nakikita rin na mas maagang maging positive ang PCR or test ng isang pasyenteng may Delta. As early as 4 days pa lang after ma-expose ang isang tao, pwede na siyang makitang positibo. Meron ding malaking epekto ang pagkalat ng Delta dun sa konsepto ng herd immunity. So, ito yung tina-target nating dami ng kailangan mabigyan ng bakuna para maiwasan na natin ang tuluyan pang pagkalat ng COVID. Ang nalalaman natin sa Delta variant is that every single person na merong Delta, 6 ang kanyang pwedeng hawaan. Ang hinahabol na natin ngayong target ay 83%. Paano pa natin kakalabanin itong virus or itong variant na ito? Now, dahil meron na nga tayong local transmission, nandito na tayo ngayon. Ang ating sistema ay tuloy-tuloy na pinagtitibay ang border control, nandiyan pa rin yung monitoring ng LGU,
dun sa mga pinauwi, dapat din magtulungan ng ating mga barangay officials, lalo na dun sa pag-i-implement ng mga granular lockdowns kung sakasakaling merong ma-identify na positive case dun sa ating mga barangay. Dapat ang ating mindset is bawat positibo, delta. Kailangan ding paghandaan ang ating healthcare capacity habang pinag-iigi natin ang biosurveillance. So dito na ngayon actually yung pwedeng gawin ng bawat individual. Nitong pinag-uusapan na natin ang COVID at lalo na ang Delta, talagang dapat paiksiin yung panahon between the onset of symptoms and testing. Ibig sabihin, medyo hindi na pwede yung pinapakiramdaman. Dapat pag may naramdaman, bumukod na, mag-isolate, abisuhan na rin ang mga kasama sa bahay na mag-quarantine pansamantala, ibig sabihin wag munang gagala, habang kinokontak ang ating DHERTS or ating primary healthcare facility sa ating lugar para mag-arrange ng testing. Now, kung awa ng Diyos negatibo, di mabuti, pwede na ulit kumilos ng normal at syempre kailangan pa rin malaman kung ano ba yung pinagmumula ng simptomas ng may sakit. Pero kung nag-positive, at least ang nagawa natin, nabawasan natin yung exposure ng ating mga kasama sa bahay at naiwasan na rin natin yung pagkalat ng sakit sa ating mga kasama sa trabaho, mga kaibigan o yung ating mga nakikita sa pang-araw-araw. Mahalaga din sa isang local government unit na magkaroon ng sistema para ma-prioritize ang admission ng severe and critical cases sa ospital at yun namang mga mild or moderate or asymptomatic ay doon sa mga TPMF ilalagak. Hindi pwedeng mapuno ang ating mga ospital ng mga mild and moderate cases dahil dapat nakareserba ang mga kama ng ospital para dun sa mga nangangailangan ng critical care. Hindi pa rin matatawaran yung paggamit ng ating face mask and face shield, ang ating physical distancing at ang ating attention sa ventilation. Pinagbabawal na ngayon yung social and mass gatherings, even yung mga gatherings ng pamilya, dapat nating pag-isipan ng maayos. Kailangan talaga nating pag-ingatan yung ating mga kilos para hindi tayo ang magdala ng sakit sa ating mga pamamahay. Finally, ang isang pwedeng gawin ng bawat member ng household and community ay yung magpabakuna. Hindi matatawaran yung kayang ibigay na proteksyon ng bakuna. Kailangan nang magpabakuna right away at kailangan kumpletuhin yung dami ng dosis na inirekomenda para doon sa brand na naibigay sa'yo. Bagamat mas nakakahawa ang Delta variant, magagawa pa rin itong maiwasan kung mananatili tayo sa pagsunod ng mga ipinatutupad na health protocol at higit sa lahat ay ang pagpapabakuna laban sa COVID-19. Para sa FEBC News, ako po si Mari Boyles Aragona. Sa panahong ito na kung tawagin minsan ay information age, napakabilis maglabas ng kahit anong uri ng mensahe o komunikasyon gamit ang anumang mapili nating plataforma. Lalong mahirap ngayon ang pagkilatis sa kalidad ng mga komunikasyong ito na nakakaabot sa publiko. Alamin natin ang ilang prinsipyo sa tunay na komunikasyon na higit nating kailangan sa panahong ito. Pakinggan natin ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura, para sa kanyang pagbubulay tungkol dito. Hindi sapat ang mga eksperto sa medisina, siyensya at public health sa laban kontra COVID-19. Paano makakakilos ng tama ang pamahalaan at mga mamamayan sa liwanag ng impormasyon mula sa mga ekspertong ito? Ang kailangan ay isang epektibong komunikasyon. Naglabas na ang World Health Organization ng kanilang COVID-19 Communication Framework o ang balangkas ng pakikipag-usap sa mga tao. Ang bawat bansa ay mayroon ng communication plan sa pagsugpo nito. Ngayon naman ay tignan naman natin ang ilang prinsipyo ng komunikasyon at pakikipag-usap na hango sa Biblia. Gawin nating gabay ito sa pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa sa tao. Una, tiyaking tama ang ating impormasyon. Kapag may kaguluhan dahil nabubulabog ang normal na takbo ng buhay, umiinit ang mga damdamin at dahil may kalituhan, sumasabay din ang pagkalat ng maling impormasyon. Kailangan manatili tayong nakatutok sa tamang impormasyon at huwag hayaang mahaluan ng kasinungalingan ang ating mensahe. Mistulang mensahero tayo at nakasalalay sa ating katapatan ang kalagayan ng mga tatanggap ng ating mensahe.
Ang mapagkakatiwalaang sugo ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang pinaglilingkuran, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-init. Kawikaan 25, talatang 13. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapagbalita ay nagdadala ng kagalingan. Kawikaan 13, talatang 17. Pangalawa, maging makabuluhan. Mas pakikinggan tayo ng tao kapag may kinalaman sa kanilang pangangailangan ang mensahe natin. Kasama rito ang paghahatid ng mensahe sa tamang panahon. Kapag malayo ang sinasabi natin sa kasalukuyang nararanasan ng tao, mababaliwala ang ating mensahe. Gaano man ito katotoo. Ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Kawikaan 15, talatang 30. Pangatlo, ipahiwatig natin ang ating pagmamalasakit. Hindi man mababago kaagad ang takbo ng buhay, maaari pa rin nating ipadama ang tunay na taus-pusong malasakit sa kapwa. Kahit iba ang ating pananaw at paniniwala sa taong kinakausap, hindi tayo dapat maghatol o magkondena. Bagkus pairalin nating lagi ang tiyaga at ang pag-uunawa. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Kolosas, Kabanatang 4, talatang 6. Pang-apat, magmungkahi ng mga praktikal na hakbangin. Sa mahirap na panahon tulad ng dinaranasan natin, naghahanap ang tao ng gabay. Para magawa ito, magbigay tayo ng konkreto at praktikal na mga mungkahi. Halimbawa, kapag nasa lockdown, imungkahi natin na suportahan ang pagtulong sa komunidad. Sa panahon ng fake news, ituro natin na mas mabuti ang magtanong at magsimula ng makabuluhang usapan o thread sa social media sa halip na basta na lang ikakalat ang mga bagay-bagay na walang basihan at walang katuturan. Ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Tito, Kabanatang 3, talatang 8. Panglima, mag-ingat sa pagpili ng mga gagamiting pananalita. May kapangyarihan ang mga salita. Maaari itong magpainit ng damdamin sa halip na maghatid ng liwanag at hinahon. Gumamit tayo ng mga salitang tutulong sa mga tao na mag-isip, na pag-aralan ng mga bagay-bagay at piliin kung ano ang tama. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin ninyo ang mga bunga nito. Kawikaan 18, talatang 21. Panghuli at pang-anim, magbigay inspirasyon sa tao. Iparating natin sa mga binabahagingan natin ng ating mensahe na kasama nila tayo sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon para sa pandemyang ito. Sa kasalukuyan, hindi ito madali at kailangan nating tanggapin na tunay ngang hindi madali ang bagay na ito. Ngunit mahalagang ipaalala natin sa lahat ang pangakong presensya ng Diyos at ang kanyang pagtulong sa lahat ng bagay. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, iyon din ang lumalabas sa kanyang bibig. Lucas Kabanatang 6, talatang 45. Lahat tayo ay maaaring maging tinig tungo sa ikalalakas ng loob ng ating kapwa sa mga panahong ito. Labis na nakalilito at nakapanghihina ng loob ang naririnig nating komunikasyon sa mga nakaraang araw, lalong-lalo na ang maling impormasyon na nagsanhi na ng maraming pagkamatay.
Ngunit tungkulin pa rin nating maging tapat na tinig ng katotohanan upang maibahagi natin si Kristo sa ating mundo sa mahirap na panahong ito ng pandemya. Panginoon, tulungan ninyo kami na maipahayag ang inyong puso at damdamin sa mga panahong ito ng pagsubok. Bigyan niyo po kami ng kalakasan na maging isang mabuting tagapagbalita na nagdadala ng kagalingan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Ito po si Heidi Bernardo Sampang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At huwag kalilimutan, maging maingat tayo sa pagpili ng ating mga salita. Hanggang sa muli, baunin po natin ang paalalang ito. Basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Subaybayan ang COVID Watch Weekend, linggo-linggo para sa napapanahong impormasyon at pananaw sa pagharap ng bayan sa krisis ng COVID. Para sa inyong mga komento at tanong, sundan ang mga Facebook page ng FEBC Philippines.